Good morning sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay po natin sa programang Bread of Life. Purihin ang Diyos na muli ay nagpapatuloy ang ating programa sa pamagitan po ng ating live streaming at magandang balita rin po. Ang atin pong mga isinasagawang live streaming ay mapapanood na po sa atin pong YouTube channel, Rodrigo Bacos. Kung pwede po ay mag-subscribe na po kayo ng ating mga ipinangangaral o ng ating pong mga pag-aaral na ginagawa po dito po sa ating pong live streaming. At alam ko po mapagpapala tayo ng ating Panginoon at pwede din po ninyo encourage ang inyong mga kaibigan na may YouTube channel na si Evangelist Rodrigo Bacos. So sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin dyan sa iba't ibang bansa, sa Amerika, lalo na po sa lugar ng California, sa San Francisco, Daly City, dyan po sa San Jose, Fresno, Sacramento, Hayward, sa iba't iba pang lugar ng California at ng Amerika. Mapagpalang araw po, magandang hapon po dyan sa inyo. At sa atin pong mga taga-subaybay at tagapakinig naman po dyan sa Korea, mapagpalang araw, mga mahal kong mga kamanggagawa, saan man kayong lugar dyan sa Korea. Pagpalain po tayo ng Diyos at tayo po ay magsama-sama sa patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon na ating isinasagawa every 6 a.m. in the morning dito po sa ating programang Daily Bread. At gayon din po sa ating mga tagapakinig po sa iba't ibang lugar po ng Japan. Sumatin po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. At tayo po ay magpasalamat sapagkat patuloy na umiiri ang ating programang Bread of Life. Bagamat po kahapon ay naputol po ang ating pagsasahimpapawid ng programang ito sa dahilang bigla pong nawalan po ng signal, naputol po yung ating pong programa dahil po bigla na lang pong nag-off. Hindi ko po alam at chinik ko po yung atin pong SIM card sa Sun ay may problema kaya po nagpalit po tayo ng SIM card ngayon. So gayon pa man, magpasalamat tayo sapagkat nagpapatuloy ang ating programa. At sa atin pong mga tagapakinig, dyan naman po sa Singapore, magandang umaga sa inyo, mga mahal kong mga kaibigan at kamanggagawa dyan sa Singapore. At gayon din po sa ating mga tagapakinig po sa lugar po ng Australia, sa lugar po ng Cyprus, sa ating mga kababayan po dyan po sa lugar po ng Cyprus. At dyan naman po sa lugar po ng China, Hong Kong, Macau at sa iba pang mga dako ng China ay atin pong at binabati sila ng isang mapagpalang araw po sa inyo. At sa iba pang mga taga-subaybay po natin, lalo po dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Purihin po ang Diyos at tayo po ay narito ngayon. At mayroon po tayong guest sa umagang ito na nais ko pong ipakilala sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Hello po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, purihin po ang Panginoon na napakabuti po ng ating Panginoon sa umagang ito sapagkat tunay nga na siya po ang ating mataas ngayon, siya po ang ating mapaparangalan. Tunay nga po na siya ay dakila. Kahit po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, nandyan si Lord na handa po niya tayong kupkupin, handa po niya tayong abutin. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Yan po ang aking may bahay, ang aking asawa, si Sister Elisa. So bagamat may pinagdaraanan po kami at siya po ay talagang himala po ng Diyos na siya po ay nabubuhay na dapat po ay last December 75% po ng kanyang bituka po ay tinanggal na dahil po sa tumor. Pero through prayer po ay 6 months na po ang nakalilipas, hindi po natuloy ang operation at kasama pa rin po natin siya. Bagamat po may na kahanda at napipintong operation na dapat gawin sa kanya, pero patuloy natin itong itinataas sa Panginoon na tayo po ay gabayan at tulungan kung kinakailangan po talaga isagawa ang operation ay nandun po ang ating panalangin na ang Diyos ay bigay ng sapat na probisyon para maisagawa po ang naturang operation. So waiting po kami sa tawag po sa PGH na dahil nga po sa nababalitang coronavirus ay kumakalat na coronavirus ay hindi po nagkakaroon ng schedule para po sa operation. Kaya po siya po ay naghihintay at siya po ay
panalangin po natin na habang nasa paghihintay po ay nandun po yung grace ni Lord. Bagamat may mga gabi po na nahirapan siyang makatulog, nakakaramdam po ng sakit ng tiyan na tumatago sa likod, patuloy po namin na ipinagkakatiwala sa Panginoon ang aming mga problemang ito sa kanyang health. At ako'y naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay higit kaysa sapat. Purihin po ang Panginoon. At sa mga tagapakinig po natin sa iba't ibang lugar po ng Luzon, diyan po sa lugar po ng Mindanao, iba't ibang lugar ng Mindanao, mapagpalang araw po sa inyo. Magandang umaga po. Sa iba't ibang lugar naman po ng Bisaya, mapagpalang araw po mga minamahal kong mga kapatid. Sa Bisaya, maayong buntag. So, purihin po ang Panginoon. Nagpapatuloy po ang ating programang Bread of Life. At gayon din po sa atin pong mga taga-subaybay dito po sa iba't ibang lugar po ng Luzon. Diyan po sa Palawan, dito po sa Masbate City, sa Pangasinan, sa iba't ibang lugar ng Luzon, sa Masbate City, ang iba't iba po nating mga kaibigan sa iba't ibang denomination at congregation, mapagpalang araw po sa inyo. At syempre po, especially po dito po sa Metro Manila, sa Calabarzon area, hindi ko man isa-isang mabanggit ang inyong mga pangalan, organization, denomination na kinabibilangan. Ang mahalaga po, tayo po ay muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. To God be the glory. At nung nakaraang araw po ay akin pong tinalakay ang mga layunin. Bakit po pinararaan tayo ng Diyos sa iba't ibang pagsubok? Ano ang layunin niya? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit tayo pinadadaan sa pagsubok? Sapagkat sabi ko nga, lahat ng pangyayari ay pinapangyari ng Diyos na mayroong purpose. So to God be the glory po. At akin pong tinalakay sa kwento po ng buhay po ni Peter at sa atin pong pinaka-teksto po doon po sa Revelations chapter 12 verse 17 na ang diablo ay umaatake o siya po ay nakapokus para po atakihin ang mga anak ng Diyos, ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang dahilan po, dahil kaunting panahon na lang po ang kanyang ilalagi sa mundong ito at sinasamantala niya yung panahon na siya ay binibigyan ng pagkakataong malayang kumilos. Binibigyan siya ng pagkakataong subukin ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya habang nandito po tayo sa mundong ito, ay hindi po tayo exempted sa tinatawag na mga demonic attack. At tinalakay po natin ano ang dahilan, bakit ipinapahintulot ng Diyos na magkaroon ng demonic attack sa kanyang mga lingkod. At napag-aralan po natin sa mga nakaraang pangangaral ko po na si Job ay nakaranas ng 3 matitinding atake. Dahil siya ay mayaman, binanatan na lahat ng source of income niya, nawala ang kanyang mga kabuhayan o ari-arian. At kasunod doon, pangalawang atake po sa kanya ay yung kanyang pamilya, namatay ang 10 niyang anak. At hindi pa rin po siya gumive up sa pananampalataya sa Diyos. At yung pangatlong atake sa kanya ay sa kanyang health. Nilagyan po ng maraming bukol, nagsugat, at si Job ay inuod at namaho. Bumaho siya. So, yun yung 3 atake. Kaya sabi ko nga, yung paglalagay ng mga bukol at sugat kay Job ay representing po na minsan sa ating buhay ay nararanasan po natin na tayo po ay nagkakaroon po ng mga sakit at pinapayagan po na tayo po ay dumanas ng mga ganitong karanasan. Ang dahilan po ay pinapayagan ang diablo na tayo po ay perwisyon. Ang dahilan po ay para matest kung gaano katatag at katibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, mga iniibig ko mga kapatid, nagpapatuloy ang ating araling ito at napag-usapan din po natin sa mga nakaraang pangangaral na si Pedro po ay pinayagan po na pinsalain din ni Satanas at nagkawindang-windang siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, nantaga po siya ng tao nung si Jesus ay dadakpin at itinatwa niya si Jesus ng 3 beses. Tinalikuran niya si Jesus nung ito ay naghihirap na doon sa krus. Siya po ay nag-backslide sapagkat bumalik siya sa pangingisda. Pero sabi ko nga, kahit ano pa yung pinagdaanan natin, panghihina at mga pagbagsak natin sa larangan ng pananampalataya, hindi tayo iniiwan ng Diyos at hindi ibig sabihin
na hindi na tayo mahal ng Diyos at tapos na ang Diyos sa buhay natin. Kung titingnan po natin sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ni Pedro at pandaraya sa kanya ng Diablo, pagdating nung si Jesus ay nabuhay na magmuli, ni-restore siya, at nung Day of Pentecost, siya po yung naging pangunahing speaker o tagapagsalita, tagapagdala ng mensahe. Sa kapuspusan ng Espiritu Santo, siya ay nangaral at doon ay 3,000 ang nagbalik loob at tumanggap sa Panginoon at marami pa ang naligtas. Kaya po, minsan may mga pangyayari na nangyayari, iyon ay para lang subukin ang ating commitment sa Panginoon, para po patatagin ang ating pananampalataya. Yan po yung ating mga nakaraang pagtatalakay. Patatagin ang ating pananampalataya. At yung pangatlong binigyang diin ko po ay para po tayo po ay magkaroon ng patutuo kung paano ang Diyos kumilos, kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. To God be the glory. Hallelujah. At ngayon po ay babasa po tayo ng isang scripture sa pagpapatuloy ng paksa na layunin o ano ang purpose ng Diyos. Bakit niya ipinapahintulot sa atin ang iba't ibang mga pagsubok. So, kung tutungayan po natin ang aklat ng Panaghoy, Kabanatang 3, talatang 37, 38, o sa saling English ay Lamentation, sa Tagalog ay Panaghoy, 37, 38. Ganito po yung nasasaad sa kasulatan. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi kapahintulutan ng Panginoon o ni Yahweh. Sa ibang salin ay Yahweh. Lahat ng pangyayari ay nasa kapahintulutan ni Yahweh. At sa 38, ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay ay mabuti o masama o na pangyayari. So, ibig po sabihin, nasa kapasyahan ng Diyos, masama man o mabuti na pangyayari. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa umagang ito sa pagpapatuloy ng programang Bread of Life na kung saan ay inaabot ng iyong gawain ang lahat ng tao, saan mang dako lugar sila ng mundo, saan mang silang bansa. Inaabot sila ng iyong salita upang sila, Panginoon, ay hatdan ng masustansyang pagkain sa kanilang buhay espiritual. Saan mang dako lugar sila ngayon, dalangin ko, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ay gumabay, pumatnubay upang sila ay maglaan ng oras at panahon na pakinggan ang pangangaral ng iyong lingkod. At dalangin ko po ang bukas na kaisipan sa lahat ng aming mga tagapakinig. Dalangin ko rin, Panginoon, na kayo po ay patuloy na kumilos upang ang aking mga tagapakinig ay magkaroon ng kasabikan na patuloy na tumanggap, kumain ng iyong salita para patuloy na mapalakas ang aming buhay pananampalataya. Panginoon, itinatas ko rin sa iyo maging ang iyong lingkod na gagamitin. Kasihan mo ako ng iyong karunungan, ng kapuspusan at kapangyarihan ng iyong banal Espiritu upang malaya ko po at maayos na maipangaral ang iyong salita, maihatid ang mensahe na siyang kailangan ng lahat ng aking tagapakinig. Yung mensahe na magbibigay ng encouragement, mensahe na magbibigay ng inspirasyon, mensahe na magbibigay ng katatagan sa aming buhay espiritual. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po kami ng iyong salita. Ikaw lang ang maitaas at maparangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay magpapatuloy sa paksa na layunin o pangunahing purpose ng Diyos. Bakit tayo pinadadaan sa iba't ibang pagsubok? So, may 3 akong nabanggit ng mga nakaraang pangangaral ko na ito ay para po maging matatag at matibay ang ating relasyon sa Kanya. Pangalawa po ay para po lumalim at lalo pang tumatag ang ating pananampalataya. At pangatlo po, para po magkaroon tayo ng patutuo kung paano ang Diyos gumawa, kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nga po, kung wala tayong patutuo,
o wala tayong karanasan sa Panginoon, wala tayong maikukwento sa tao tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon, tungkol sa ginawa niya sa buhay natin. Kaya siya ay nagpapahintulot ng mga pangyayari sa buhay natin para po mayroon tayong maikukwento kung paano siya gumagawa sa atin. At yung pangapat na gusto kong bigyang diin, bakit ipinahintulot ang iba't ibang pagsubok sa buhay ng mga mananampalatay, especially sa ating mga manggagawa. Nakatulad nga kay Pedro, ipinahintulot na siya ay pinsalain ni Satanas. Si Job ay ipinahintulot na pinsalain ni Satanas. So ano ang mga pangunahing layunin ng Diyos? So may ikaapat po tayong bibigyang diin dyan para po tayo ay mayroong inspirasyon. Sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay ng mga man of God nung unang kapanahunan na dumaan ng iba't ibang pagsubok, na makikita natin na ito'y nangyari para sila ay maging ehemplo, maging huwaran. Magkaroon tayo ng inspirasyon sa pamagitan ng mga pinagdaanan ng mga great man of God na sila po ay talaga pong pinaraan ng Diyos sa iba't ibang pagsubok para sa ating mga mananampalataya. Sa huling panahong ito, sila po ay sasalaminin natin bilang isang ehemplo na ang mga taong ito, grabe kabigat ng problema, grabe kabigat ng pagsubok na pinagdaanan, pero nalagpasan nila dahil sa tulong ng Panginoon. Na ipinakikita din po sa buhay ng bawat isa sa atin na gaano man kabigat ang mga trials at problema na dumarating o pagsubok sa ating buhay, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Sapagkat sangayon sa bahagi ng kasulatang binabasa natin, sa aklat ng Panaghoy, dito nga po, sa binasa natin kanina, ay napakaliwanag sa chapter 3, verse 37 to 38, nang sabi diyan, walang anumang pangyayari na hindi nasa kapahintulutan o hindi approve ng Diyos. Lahat ng pangyayari ay nasa kapahintulutan o inaprubahan ng Diyos. Masama man at mabuti, ito ay pinangyari sa kanyang divine purpose. Sabi nga ng isang manunulat, walang iba kung hindi si Rick Warren, lahat ng pangyayari ay may purpose. Kung may purpose ang lahat ng pangyayari. Ayan. So masama man at mabuti, kapag ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, ibig sabihin, pinangyari yan ng Diyos, may purpose yan. Na habang nangyayari yun, minsan, hindi po natin naiintindihan. Mayroon tayong pag-aagam-agam, mayroon tayong mga katanungan. Lord, why? Bakit mo inallowed na mangyari sa akin ang bagay na ito? So, maiintindihan mo ang sagot ng Diyos paglagpas mo doon. Pero habang nangyayari sa iyo ang anumang pagsubok o negative circumstances, habang nangyayari, hindi mo pa maintindihan. Pagkatapos na mangyari, doon mo makikita ang purpose. Kaya sa bawat pangyayari, magtiwala lang tayo sa Diyos sapagkat under control niya po ang lahat. Under control niya po. Tulad ng sinabi niya kay Pedro, ni-request ni Satanas at pinahintulutan na siya na kayo ay subukin. Pero ako'y nanalangin, ang sabi ni Jesus, para huwag lubusan kayong mawala sa pananampalataya. Huwag kang mawala sa pananampalataya. Lucas 22, talatang 31 hanggang 32. So ibig sabihin, ipinahintulot niya na siya ay pakialaman, na siya ay atake ni Satanas, ipinahintulot ng Diyos, pero si Jesus ay nag-intercede. Hindi siya lubusang mawawala. So bibigyan lang siya ng karanasan kung paano mandaya, paano atake ni Satanas, paano ang maatake ni Satanas, paano madaya ni Satanas, para pag dumating yung panahon na siya ay nag-ministry na ginamit na ng Panginoon, meron siyang patutuo kung paano niya nalagpasan yon at kung paano siya nakabalik, hindi sa sarili niyang paraan, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa kabutihan, sa biyaya at kagandahang loob ng Panginoon. Amen. So ito rin po yung gusto kong ipaunawa sa inyong lahat. Na ang mga
pangyayari na nangyari nung unang kapanahunan sa kasaysayan ng mga patriarka, ng mga banal na propeta, sa kasaysayan ng mga great man of God na katulad ni Job, na siya yung masasabi nating napakagandang huwaran pagdating po sa mga demonic attack at mga trials. So, sila po ay nagkaroon ng ganong karanasan, katulad din nilang Pedro at ng iba pang mga apostoles, para sila'y maging ehemplo. Para sila po ay maging halimbawa. Para sila po ay sa pamamagitan nila ay magkaroon tayo ng inspirasyon sa ating paglilingkod sa Panginoon. So yun ang pang-apat na dahilan. Bakit ipinahihintulot sa atin ang mga pagsubok na tayo ay atakin, perwisyuhin ni Satanas, o kung ano-ano pang mga pangyayari na pinapayagan ng Diyos mangyari. So, sa pamamagitan ng mga pangyayari na nangyari sa kanila, mayroon tayong tinatawag na magandang ehemplo o halimbawa para maging inspirasyon sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, maging ang inyong lingkod, hindi ko maintindihan bakit ako dumaan ang mabigat na pagsubok. Naiintindihan ko na sa pamamagitan pala ng karanasan na yun, unaintindihan ko, after ng mabigat na pagsubok na pinagdaanan ko, na sa pamamagitan ng pinagdaanan kong yon, ako pala ay magiging isang inspirasyon sa mga tao na mayroon ding pinagdadaanan. Yan. So naintindihan ko yon after na na-overcome ko yon, at ngayon ay ginagamit na ako ng Panginoon na mayroon akong matibay na patutuo na sinasabi sa mga tao kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano katapat ang Diyos, na hindi ako iniwan, hindi kami pinabayaan, ako at ang aking asawa, ang buo kong pamilya, iba-iba ang mga pinagdaanan, pero sa likod ng lahat ng yon, kami po ay nakakapagpatuloy sa Panginoon, kaya ito ay nagiging patutuo namin sa mga tao para yung tao ma-inspired. Magkaroon sila ng isang ehemplo. Nga sinasabi nga nung iba, alam niyo Ika, talagang nakakapagpalakas Ika ng loob Ika si Brother Digoy. Pag naririnig ko Ika yung kanyang karanasan, yung kanyang patutuo, ay kahit ang bigat ng problema kong pinagdadaan, kahit ang bigat ng pagsubok na pinagdadaanan ko, nagkakaroon ako ng kalakasan dahil inaalaala ko yung kanyang pinagdaanan. Glory to God. Hallelujah. So ano ba yung pinagdaanan ng inyong lingkod? O kasi marami po ang hindi pa nakaalam ng istorya ko, lalong-lalo na po yung ating mga taga-subaybay, mga bagong taga-subaybay dyan sa Cyprus, yung mga bagong taga-subaybay po natin sa Singapore, yung mga bagong taga-subaybay po natin sa Australia, yung mga bagong taga-subaybay po natin dyan sa Canada, mga tagapakinig po natin dyan sa ibang lugar ng Amerika, kahit po dito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Marami po yung hindi masyadong alam kung ano yung pinagdaanan ko, na ako po ay tumawid ng 3 kamatayan, na paano po ako nakasurvive at nabuhay. Hindi po alam ng marami yan. Pero po, para magkaroon po kayo ng karagdagang ideya, dahil hindi ko naman pwedeng i-play sa inyo yung video, ito po ay nagkaroon ng dramatization at reenactment na ipinalabas po ng maraming beses po sa Channel 11 sa programa po ng 700 Club, yung istorya ng buhay ko. Kaya kung hindi pa po ninyo napapanood, pwede po ninyong buksan sa YouTube yan. Rodrigo Bacos, dagdagan nyo ng I Can Walk Again. Meron na rin po tayong YouTube channel, ang nakalagay po ay Rodrigo Bacos. Yun po ang ating YouTube channel. Pero kung gusto nyo panoorin, hindi ko pa po na-download sa ating YouTube channel, hindi ko pa po na-download po yung ipinalabas po ng taga 700 Club. Yun pong ipinalabas po na naandyan na po sa YouTube, sa kwento ng aking buhay, kung paano po ako nakaranas ng isang vehicular accident, kung paano po ako nagtamo ng 16 na bali, saksak sa katawan ng tubo, at paano po ako naubusan ng dugo na nag-0-0 at dumaan ng 11 operation, bali 12 operation na, 58 ang sugat na naging 6 na po na ngayon dahil naoperahan pa uli ako. Biro ka, 6 na pong sugat yan na aking natamo. At ako po ay isang diabetic
Mahirap na po akong mabuhay. Nagkaroon ako ng infeksyon na halos 4 na buwan na nagresulta na tinanggal ang buto sa aking hita at binti. Mahirap na po akong makarecover, pero sa himala ng Diyos, ako po ay nakarecover. Ngayon, hindi ko po naintindihan bakit po ako kailangang dumaan ng mabigat na pagsubok. At ito po'y nangyari noong March 19, 2007, na ako po ay sumakay sa isang passenger jeep nakasabit sa likod. Paghinto po nung jeep, dahil ako'y nakasabit sa likod, doon po nangyari yan sa Manila South Road, sa Bicol area po, sa Camarines Norte. Nakasabit po ako doon dahil po sa amin ay kumbaga sa ano po ay illegal nga po, pero po kalakaran na po doon na ang mga passenger jeep sinasakayan sa bubong, sinasabitan sa gilid, sinasabitan sa likuran. So ako po ay sumabit sa likuran dahil wala na pong mapwestuhan sa loob. At estimate ko po ay mga 10 minutes na tumatakbo yung passenger jeep na sinasakyan ko, huminto sa gitna ng highway at hindi napansin po, mabilis yung pagdating ng truck at binangga po yung napuruhan dahil sa likod ko po mismo bumangga yung ngusok ng truck. Paghinto po ng jeep, dumating yung malaking truck, binangga po yung likuran ng jeep na doon po ako nakatayo. At ako po ay nagtamo ng multiple injury, 16 fractures po, at sa lakas ng impact ng pagkakabangga, nabali ang tubo sa likuran ng jeep at tumusok po iyon sa aking katawan. Na siya pong naging dahilan na nadamage ang aking mga internal organ, nabali ang 4 na ribs ko, naputol ang kanang binti ko, naputol ang kaliwang hita ko, durog po yan, 2 bali po ang aking kaliwang hita, at nabasag po ang aking mga balakang. At sa aksidenteng ito, napakahirap ko pong makasurvive dahil po mabagal po ang rescue. Yung unang pinagdalhang ospital, walang sapat na kagamitan, na-stuck lang po ako doon at naghintay ng ambulance para ako po ay ma-transfer po sa aming provincial hospital sa Dait, Camarines Norte. At mahabang oras po ang lumipas bago po ako nasalang sa operating room na kung saan more or less mga 6 hours dahil nga po nagpalipat-lipat ng ospital at hinihintay pa nga po yung asawa ko at dumating po yung asawa ko ay dapit hapon na at medyo paubos na po ang dugo ko. Pinapirma ang asawa ko na kung siya ay pumapayag na ako ay operahan at pinirmahan yun ng asawa ko, sa madalit salita ako po ay sinalang sa operating room kahit po paubos na ang dugo ko. At nang ako po ay isalang sa operating room, March 19 ng gabi, pinuksan ang aking katawan dahil nga po ako ay may saksak ng tubo sa katawan at nadamage sa aking mga internal organ, nabutas-butas ang bituka ko. At sa kalagitnaan po ng operation, noong March 19, ako po ay naubusan ng dugo. Pero ang kamangha-mangha doon, mga kapatid kong minamahal, ang kamangha-mangha doon, nabuhay po ako kahit ako po ay naubusan ng dugo. At yun po ay nangyari dahil binuksan nga po yung katawan ko. Nung buksan po yung katawan ko, sa kalagitnaan ng operation, nag-0-0 po ako, pero nagtaka ang doktor, may heartbeat po ako kahit ako po ay wala ng dugo. So, natapos lang doktor ang dapat gawin na ibalik ang aking mga internal organ, natahi ang aking katawan, hanggang sa ako po ay nilabas sa operating room, hindi po ako pinadala sa morgue, dahil nga po may heartbeat po ako. Pero nung gabi pong yon, nagkaroon po ako ng karanasan, na iniakyat nga po sa langit, at nakita ko po ang hindi mabilang na hukbo ng kalangitan, ang libu-libong mga warrior angel ng Panginoon na hindi kayang bilangin. Ang sabi ko nga, sila'y malalaki, hindi kasi lalaki ng tao. At nakakita po ako ng laksa-laksang kabayuhan na pagkalalaki po ng mga kabayo. At ang mga nakasakay po dito ay nakasuot ng dark na kumikislap na kulay green. At sila po ay may helmet na hanggang po dito sa mukha. Malalaki po ang mga mandirigmang angel ng Panginoon. Nung sinabi kong sasama ako sa kanila, may lumapit po sa akin at umiling po ng 3 beses, tinaas ang kamay at umikot yung malaking kabayong sinasakyan. At kasunod po noon, para po siyang isinisibat pabalik doon sa hukbo
na hindi kayang bilangin dahil mga 15 meters distance po sa akin ng nakapalibot na hukbo na hindi kayang bilangin. At unti-unti nakita ko po na sila'y tinatakpan ng puting ulap hanggang sa wala na po ako makita kundi puting-puti na kapaligiran. At kasunod noon ay naramdaman ko po ang malakas na hangin na parang buhawi, hinigo po ako, ibinalik po ako sa aking katawan, nakita ko yung katawan ko at ako po'y nagising na. At kasunod doon ay binalita na po sa aking mga doktor na nagising na ang pasyente at ang mga doktor ko po ay nagsidating at yung 3 doktor po ay nagpatotoo na dapat po ako'y namatay sa aksidente na yon dahil ako po'y naubusan ng dugo, nag-multiple hemorrhage po ako, tad-tad po ako ng namuong dugo, nangitim na po ang aking katawan mula ulo hanggang mga pako, mismong asawa ko po, nandito po, makakapagpatotoo na hindi na niya po ako makilala dahil po sa ako'y tad-tad ng hemorrhage. Pero dahil nga may plano pala ang Diyos sa buhay ko, nagagamiting patutuo ang buhay ko, ay hindi po ako namatay. At ang mga doktor ay nagtaka paano po ako nabuhay at kinailangan pa ng 18 person na blood donor para po ako'y masalina ng dugo. At hinanap po ang 18 person na blood donor, mahaba po ang proseso. Kaya po, more or less 36 hours bago po ako nasalina ng sapat na dugo. At iyon po ay katakataka dahil sang-ayon sa aking mga doktor at ilang pang mga doktor na nagsuri sa aking kaso, 1 to 3 minutes ng tao walang dugo, dapat siya ay mamatay. Pero hindi po yun nangyari sa akin dahil mayroong gustong patunayan ang Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng mga tagapakinig sa pamagitan ng ginawa niya sa buhay ko, na kahit pala ang tao bali-bali na, kahit pala ang tao maubusan ng dugo, kahit pala ang tao patay na, kaya pa niyang buhayin pag siya ay mayroon pang plano, mayroon pa siyang gustong gawin na gamitin yung tao, kahit imposibleng mabuhay, mabubuhay siya. Iyan po yung karanasan ko. Kaya nga po, ang karanasan kong ito sa aking pagka-aksidente, nung una ay hindi ko maintindihan bakit kailangan kong pagdaanan yon. Sapagkat ako ngay nagtamo ng 16 fractures at nagkaroon ng napakalalang infeksyon na halos tumagal ng 4 na buwan na yung aking bone marrow, yung utak ng buto ko po ay pinasok na po ng infeksyon. At halos ilang buwan na ako po ay unconscious at napakalala ng infeksyon na left and right na pa ako ay bumubulwak ang napakaraming nana. Na dapat nga po ako po ay pinutulan ng doktor pero dahil nga may plano pa ang Diyos ay hindi pinahintulot na ako po ay maputulan ng mga paa. Ang aking asawa po noon ay siya pong nag-aasikaso at nag-aalaga po sa akin at hindi din po siya pumayag na ako po ay mapaputulan ng paa. Yung pala po ay gagamitin nga ako ng Panginoon kaya po hindi pinahintulot na maputulan ako. At ang nangyari nga po sa lala po ng infeksyon, nagresulta po na tinanggal ang buto sa left and right na paa ko sa aking hita at binti. So wala na po akong pag-asang makalakad dahil kami po ay dumaan po ng 11 operation. Tinanggalan ako ng buto sa aking left and right na mga paa. Ang sugat ko po ay 58 lahat, pati yung mga biyak ng doktor, mga tahi. At ang bukod sa 58 na sugat ko po, nagkaroon po ng 38 na screw, na stainless, na tinusok po sa left and right na aking mga paa dahil nagkaroon ng implant, nagkaroon ng infection, tinanggal po yon. Tapos barina naman uli, nilagyan po ng antena at tuloy-tuloy pa rin po yung infection. Hanggang bandang huli po, pati mga buto ko po, inaralis na po yaan. Wala na po akong pag-asa makalakad dahil nga po sa napakalalang infeksyon. Pero gusto lang ipakita ng Diyos na gaano man kalala ang infeksyon, gaano man kalala ang aksidente, at gaano man yung hirap na pinagdadaanan natin, maniwala po tayo na kapag ang Diyos may plano pa, kahit ikaw pala ay bali-bali na, kahit pala tanggal-tanggal na yung buto mo, kaya ka uling buuin ng Diyos dahil sa Diyos po walang imposible. Hanggang sa ako po'y pinalabas na po ng ospital, wala na po kaming sapat na maigastos doon at ang nangyari nga po, sa loob ng 9 na buwan, ginawa namin ang lahat ng aming magagawa, gayon din ng mga doktor. Pero po, pagkatapos ng 11 operation, wala na po kaming sapat na igastos para makapag-stay pa sa ospital. Sa ayaw at sa gusto namin, kailangan naming lumabas dahil wala na po kami maibili kahit resita at kahit pagkain namin. Hanggang sa umiyak ang aking asawa, nakiusap sa doktor na i-release na kami kahit malaki pa ang balanse namin sa ospital. At inaprubahan naman po ang aking release, pagkalipas ng 9 na buwan,
Katapos pumirma ang asawa ko, ay kami po'y pinalabas ng ospital, pero wala na pong pananagutan ng ospital anuman ang mangyari sa amin. Kaya noong December 21, after 9 months na ako po ay nasa ospital at nagtamo nga po ng 11 operation, ako po ay pinalabas ng ospital, pero po tad-tad po ako ng mga still-list. At yan ay makikita ninyo doon sa hindi pa nakapanood sa akin pong ipapakitang larawan. O yan. Iyan po ang aking larawan nung ako po ay nasa ospital na tinaranggalan po ng buto sa left and right na mga paa at dapat po hindi na po ako makalakad. Ayan. O tingnan po ninyong mabuti. At panoorin din po ninyo sa YouTube. O ito po yung after po yan ng akin pong infeksyon. Yan po. Nung ako po ay mayroon pong infeksyon. At nung tinanggal na po ang mga buto ko dahil po sa infeksyon, ayan po. Ayan, makikita po ninyo ang aking mga paa. Para pong nakapasok sa mga ring ng basketball. Tagos-tagos po ang tusok niyan. Left and right po, ganyan po ang aking pinagdaanan. Left and right po yung mga bakal ko. At tinanggal na po ang mga buto sa aking mga paa. Dapat po hindi na po ako makakalakad. Pero dahil nga may Diyos na mayroong pamplano sa buhay ko na ako'y gagamiting inspirasyon at gagamitin po ang buhay ko na isang patutuo sa mga tao, imposible na po akong makalakad. Tinanggalan ako ng mga buto at ang opsyon ng doktor ay yung tinatawag na bone transplant. Tataniman ako ng buto na galing po sa magkabilang hips. Pero dahil napakamahal po nun at wala po kaming sapat na pera, hindi po nagkaroon ng bone transplant. Hanggang inilabas na kami ng ospital dahil wala na po kaming magastos. Handa ko na pong tanggapin ang kamatayan dahil po sa wala pong buto yung mga paa ko, wala na po kaming pera. Tad-tad po ng stainless ang aking left and right na mga paa at nagka-infection po ako. So, nung panahon hinihintay ko na lang po na ako po ay mamatay dahil po wala na po kaming sapat na kakayanan sa pagpapatuloy ng gamutan, buwan po ng February 2008 sa isang pangitain, pagitan ng alas 3, estimate ko po mga alas 3, alas 4 ng madaling araw, basta madaling araw po yun, ay may nakita po akong nakaputi na tumayo po na malapit sa aking higaan. At siya po ay nagsalita, hindi ko po makita na malinaw yung mukha niya, pero sa tingin ko po napakalaki po sapagkat nakita ko lang po ay yung gawing baba na napakalaki po at napaka banayad ng kanyang boses at siya po ay nagsalita sa akin na ibinigay po yung mandato na sabi niya, masdan mo ang iyong paligid. Ang sabi ko po ay madilim at sabi niya hindi magtatagal, magliliwanag ang iyong paligid, ikaw ay hahayo at ipapatutuo mo kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng iyong Panginoon. At alam po ninyo, namanhid ang bukong katawan, nanigas po ang bukong katawan, at nang mawala po siya sa aking harapan, saka lang po ako nakagalaw, at ako po'y humagulgul ng iyak, at ang tanong ko, Diyos ko, ano ang ibig sabihin nito? Kung ako'y papahayuin mo, Panginoon, pagalingin mo ako. Iyak po ako ng iyak, para po akong bata. Manhid ang bukong katawan, hagulgul ako ng hagulgul ng iyak. At alam mo ninyo, pakalipas po ng divine encounter na yun, after 10 days po, naibalik po ako sa PGH at nang i-x-ray po yung left and right na mga paa ko na tinanggalan ng mga buto, nakita po, tumutubo na po yung mga bagong buto. At ito po'y kamangha-mangha. Paano tumubo ang buto sa isang taong 43 years old na? Nung mangyari po sa akin yan, 43 years old na. At hindi po ito kayang ipaliwanag ng sensya, sapagkat hindi pwedeng tumubo ang buto kapag ka po ang tao po ay may edad na. Pero dahil nga mayroong gustong ipakita ang Diyos na siya ay Diyos na milagroso, na sa Kanya'y walang imposible, yung imposible ay naging posible dahil nakita nga po sa x-ray tumutubo yung buto ko. At sinabi po ng aking doktor na hindi raw po magtatagal, ako po'y makakalakad uli dahil po tumutubo yung buto ko. At naging outpatient po ako at tuwing check-up po, every 3 weeks, 2 weeks, buwabalik kami ng PGH, yung hita at binti ko na tinanggalan ng buto, nakita po na nag-i-improve at lumalaki ng lumalaki yung maliit na buto. Hanggang dumugtong na muli ang aking mga buto. So hindi na po nangailangan ng bone transplant na kukunin sa magkabila kong hips dahil pinatubo ng Diyos yung buto sa left and right na mga paa ko.
At pakalipas po ng 13 buwan, mahigit 1 taon, ang nawalang buto ay nanumbalik. Ang 58 na sugat ko lahat natuyo at gumaling. At hindi po nagtagal, inalis po ang lahat ng stainless sa akin at sinabi ng doktor, hindi na kailangan ng stainless, nanumbalik na ang mga buto mo. Kaya po ang nangyari, pagkatapos tanggalin noon pong January 28, 2009, ang lahat ng mga stainless sa akin, ako po'y pinagsaklay hanggang sa pinayagan na po akong umuwi sa pamilya ko sa Bicol. 2 years po akong hindi nakauwi sa pamilya ko sa Bicol. At pag uwi ko po doon, 3 weeks lang po akong nag-stay sa bahay. Ako po ay nakadama na po ako ng maapoy na pagnanasa na magpatotoo na po sa mga tao. At ako po'y nagpasimulang magpatotoo po sa isang Catholic Charismatic sa grupo ng El Shaddai Prayer Partner Foundation na pinangungunahan po ni Mike Bilarde. Sapagkat yung pinsan ng asawa ko, tawag namin ay Ate Basyon, coordinator po doon sa barangay namin. At ako'y nabigyan ng pagkakataon at inanyayaan na magpatotoo sa kanila. Dahil yung mandato ng Diyos sa akin na ako'y magpapatotoo, hindi naman po sinabing magpatotoo ka lang, mamili ka lang ng taong pagsasalitaan mo. So, nag-aapo yung pagnanasa ko kahit anong grupo ng pananampalataya, kahit anong religion, kahit anong organization. Nandun yung kahandaan kong mag-share ng aking patotoo. Kaya po, una po ako nagpatotoo sa Catholic Church. At kasunod na po noon, nagpatotoo na po ako sa iba-ibang denomination, sa mga Pentecostal Church, sa mga born-again church, hanggang ako po ay na-invite na magpatotoo sa mga Baptist, Methodist, Presbyterian, hanggang po sa mga kamusliman, sa iba't ibang mga tribo, sa mga universidad, sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan. At nabanggit ko kanina, kahit po sa mga kamusliman, sa mga tribo po doon sa Palawan, sa mga tribo po doon sa Mindanao, sa iba't iba pang mga denomination, sa mga hospital, hanggang sa ako po ay nagsalita na po sa Araneta Coliseum sa pamagitan ng programa ng Shalom na nakatelevise po sa libu-libong mga tao, hanggang nagsasalita na po ako sa mga radyo, hanggang po sa mga television program po, doon po sa Cagayan de Oro, diyan po sa Mindanao, sa iba't iba pong lugar, ay patuloy na po akong nagpapatotoo na yung mandato na sinabi sa akin, ikaw ay hahayo at magpapatotoo sa mga tao kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Nakita ko po na nagkaroon ng katuparan hanggang sa ako po ay nakapag-ikot sa Luzon, Visayas, Mindanao, walang pinipiling sekta, walang tao pong nagsabi na ako'y susuportahan, bibigyan ng sweldo, bibigyan ng allowance o panggastos para magmisyon at magpatotoo. Wala pong taong nag-utos. Isa po lang ang sigurado ko, ako po'y tumanggap ng isang direct mandate from God na i-share yung ginawa niya sa buhay ko. Kaya nga sabi ko, isa sa layunin, bakit pinapahintulot tayo na magkaroon ng mga demonic attack, ng mga trials, para gamiting patotoo yung buhay natin na may Diyos na totoong buhay makapangyarihan na Diyos ng himala, na ang imposible sa tao, posible sa Kanya. Ang hindi magagawa ng mga doktor, magagawa niya. Hindi kayang gawin ng doktor na magpatubo ng buto. Hindi kaya ng doktor na magdugtong ng buto. Pero may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan niya sa Diyos ng himala nang pinatubo niya ang mga buto ko at pinagaling ang 58 na sugat ko, na ako'y isang diabetic, imposibleng gumaling ang aking mga injury at mga sugat dahil nag-i-insulin po ako'y insulin dependent. Pero po dahil ang Diyos ay Diyos ng himala, kahit imposibleng magsigaling ang mga sugat ko, nagsigaling. Imposibleng tumubo yung buto, tumubo yung mga buto ko. At ngayon ay daladala ko yung patutuong yan. At dahil sa patuto at karanasan na ginawa sa akin ng Diyos, mayroong inspirasyon ang mga tagapakinig ko na kung ang taong ito nga na dapat patay na, naubusan ng dugo, tinanggalan ng buto, nakalakad pa uli, tagtad ng sugat, isang diabetic, nabuhay pa, at ngayon ay nagpapatotoo. Abaig, itong mga pinagdaraanan natin, siguro, i-compare ninyo yung inyong sarili, sabihin nyo, aba, ito palang pinagdadaanan ko, wala pa sa kalingkingan sa patutuon ng taong ito. So, ibig sabihin,
Pag ikinumpir nyo, yung pinagdadaanan nyo, pagsubok nyo, karanasan nyo, o mga demonic attack sa buhay ninyo, ikumpir nyo sa pinagdaanan ko, masasabi niyo, aba, wala pa pala sa kalingkingan. At maraming beses ko po narinig yun. Minsan wala pa sa kalingkingan yung mga trials at hirap at pagsubok natin, gumigib up na tayo sa pananampalataya, nalalamig na tayo sa Panginoon. Ngayon, kung maalala ninyo, ang isang tao, ang isang ibanghilista na nagpapatotoo sa pamamagitan ng live streaming at ng YouTube na ito, na sa lahat po na makakapanood ng aking YouTube channel, sabihin ninyo, aba, itong taong ito'y napakagandang maging inspirasyon sa paglilingkod sa Panginoon, na kahit na napakahirap ng kanyang pinagdaanan, hindi siya bumitaw sa pananampalataya sa Diyos, at ito ay nagresulta ng multiple miracle, multiple injury na natamo ko sa aksidente, pero ang ginawa ng Diyos, multiple miracle, paulit-ulit na mahihimala, para lang patunayan sa mga tao, pinatunayan niya sa akin, He is the same yesterday, today, and forever. Nang ibig sabihin, hindi siya nagbabagong Diyos kung paano siyang naghimala mula sa panahon ng mga patriarka, ng mga banal na propeta, ng mga banal na apostoles. Siya pa rin ang Diyos na naghihimala hanggang sa panahon ito, sa mga taong gusto niyang paghimalaan, sa mga tao na gusto niyang gamiting patotoo, sa mga tao na gusto niyang gawing inspirasyon, sa lahat ng mga nanghihina sa pananampalataya, sa mga taong hindi maintindihan kapag mayroong mga pagsubok sa buhay nila sa pamagitan ng karanasan at patotoo na ginawa ng Diyos sa akin, nagkakaroon sila ng inspirasyon. Kaya yun yung ikaapat na puntos na aking binigyang diin, na pangunahing layunin, bakit tayo pinararaan sa iba't ibang pagsubok, bakit pinapayagan tayo na atakihin ni Satanas, para sa pamagitan ng ating mga pinagdaanang mga hirap at trials, mayroong maging patotoo na magsisilbing inspirasyon sa bawat mga mananampalataya. Hindi lang sa panahong ito, kundi sa panahon pang darating hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen! To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, mga iniibig ko, mga kapatid, huwag kayong manlulupaypay sa pananampalataya. Walang dahilan para kayo ay sumuko. Anumang pagsubok yan, anumang problema yan, pag anak ka ng Diyos, mananampalataya ka, maniwala ka na walang pagsubok na ipinahintulot na dumating sa atin. Dumaan din yan sa maraming mga tao nung unang kapanahonan, at sila ngayon naging salamin, naging ehemplo natin pagdating sa iba't ibang pagsubok na dumarating sa atin. Binasa natin yan sa aklat ng Corinthians chapter 10 verse 30, na kung saan walang pagsubok na sabi diyan na dumating sa inyo, na iyan ay pinagdaanan din ng maraming mga tao nung unang kapanahunan, na walang pagsubok na dumating na hindi natin kayang pagtagumpayan, dahil darating ang tulong ng Diyos upang yan ay ma-overcome natin. At paglagpas natin diyan, magiging patotoo natin. At pag mayroon tayong patotoo, lalo na kung ito'y extraordinaryong patotoo, ikaw ay makakapag-inspire. Magiging inspirasyon ka sa mga tao na dumaraan din ng iba't ibang trials. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At ako'y nagagalak na sa pamagitan ng ginawa ng Diyos sa akin, marami yung nagkakaroon ng inspirasyon. Abay, si Brother Bigoy nga itong ibanghilistang ito grabe ang pinagdaanan nito. Tingnan mo, buhay pa hanggang ngayon. Abay, kung bibilangin ko po ang mga taon na lumipas, can you imagine nangyari sa akin? 2007, o anong taon na tayo ngayon? Hallelujah! 2020 na. So halos 13 years na po ang lumipas. Sa loob ng 13 years na yan, binuhay po kami ng himala ng Panginoon. Nandito po ang aking asawa. Hindi na po ako na-involve sa mga business. At ako po'y humayo ng humayo. At nung ginawa ko po yung mandato ng Panginoon, napaaral yung mga anak, nakatapos yung aking mga anak sa pag-aaral, wala naman po kaming business. Hindi po ako na-involve sa anumang mga secular work.
Ang ginawa ko lang po, ginampanan yung misyon ang binigay sa akin ng Panginoon na humayo at magpatotoo. At hanggang ngayon, ay nagpapatotoo pa rin dahil nagka-lockdown tayo at hindi na ako malayang magbiyahe papunta kung saan saang bansa, papunta sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi ko po alam paano ko patuloy nagagampanan itong misyon na binigay sa akin ng Panginoon na ipatotoo sa mga tao ang himala, ang karanasan na ginawa niya sa aking buhay. Hanggang isang araw nung ako po ay nasa Palawan, hindi po ako mapalagay na nangungusap sa akin ng Panginoon, mangaral ka. Hindi ko po alam kung paano ako'y nagtanong-tanong. At nung malaman ko na sila po ay nagla-live, nagtanong ako, paano ba mag-live? At doon po nagpasimula sa Palawan, sa tulong ng kabataan doon, ng ilang kapatid doon, na ako po ay nag-live. Kaya pag pinanood nyo po ang aking mga video, buksan nyo po ang aking YouTube channel, ina-upload na po natin, hindi pa po lahat. Nagsimula po ang aking pagpapatotoo at pangangaral sa YouTube, sa live streaming doon po sa Palawan. Bilang pagtupad po ito sa mandato ng Diyos na kailangang ipatotoo ko sa mga tao. Abay, akala ko po dito lang po sa area po ng Manila, Bicol, dahil Bicol, Manila lang po ang alam ko. Pero pag ang Diyos pala nagbigay ng mission order, abay, hindi pala po yan naka-espesipiko sa isang lugar lang. Tulad ng sinabi niya sa mga apostoles after ng kanyang resurrection, na maliwanag po na sinasabi doon sa Acts chapter 1 verse 8 na kayo ay hahayo at magpapatotoo mula sa Jerusalem, representing sa lugar na kinalalagyan. Pangalawa ay sa Judea, representing po sa mas malapit na lugar. At kasunod po noon, Samaria, sa mas malayo-layong lugar, hanggang maabot ninyo ang 4 na sulok ng mundo. At alam po ba ninyo, yung misyon na yun na sinabi doon sa mga apostoles na magpapatotoo mula sa sariling lugar, doon sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang maabot yung iba't ibang dako ng mundo, natupad po yung mission order na yun sa akin, sapagkat nang ako po ay magsimulang mag-recover noong 2009, nagsimula po akong magpatotoo sa sarili naming lugar sa Camarines Norte. At hindi po nagtagal, lumuluwas na po ako ng Manila, nagpapatotoo na po ako sa iba't ibang mga church, at patuloy na nagpapatotoo, kinakalat po ng mga nakakarinig na aking patotoo, imbitahin ninyo yan, si evangelist. Iba-ika ang patotoo niyan. Aba, nagulat na lang po ako. Nagpapatotoo na po ako sa iba't ibang lugar sa Palawan. Nagpapatotoo na po ako sa iba't ibang lugar sa Masbate. Nagpapatotoo na po ako sa iba't ibang lugar po sa Bisaya. Narating ko po ang Negros, ang Himamaylan, ang Nacarluta, Enriquez, Dumaguete, Canlaon. Marami pang mga lugar hanggang sa ako'y nakarating ng lugar po ng Bohol. At doon po sa Bohol, nakapagpatotoo po ako. At marami mga church akong pinagsalitaan doon, nagpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon. Nagpatotoo na po ako sa iba't ibang lugar po ng Tacloban, sa Leyte, hanggang sa ako'y nagpatotoo sa mga taga-Samar, sa Katbalogan. Nag-ikot po ako sa maraming mga lugar sa Katbalogan, at ako po'y tinangkilik po ng mga church ng Assemblies of God. Tinanggap po ang aking mga patotoo, hanggang sa ako po'y nagpapatotoo na po hanggang po sa Lawag, Claveria, hanggang sa sigi ko na po ang hayo sa iba't ibang lugar ng Luzon. Ikot po ako ng ikot, patotoo ng patotoo, walang pinipili, mahirap, mayaman, may love gift, walang love gift, sige ko lang po ang patotoo. Kahit po mga tribo, kahit po mga critical area, pinupuntahan ko. Kahit lugar ng mga NPA, nagpapatotoo po ako. Kahit lugar ng mga Muslim, nagpapatotoo po ako. At kagulat-gulat sa bandang huli, matapos ako magpatotoo sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas, na aking sariling bansa, ako po'y binigyan na ng pagkataon ng Panginoon na magpatotoo po sa iba't ibang lugar po, sa China, sa Macau, sa Hong Kong, sa iba't ibang mga church, hanggang sa ako po ay nag-travel na po, punta ng New Zealand, ng Singapore, ng Thailand, ng Japan, at sa bandang huli, ako'y 3 beses na ginamit ng Diyos, nagpapatotoo sa mga kababayan nating Pilipino doon sa Amerika. So, ibig sabihin, akong tao na wala naman akong resources, wala naman po akong sapat na kabuhayan para mag-travel sa iba't ibang bansa at mag-ikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Paano po nangyari yun? Nangyari po yun dahil may Diyos na may Diyos na nagplano, na nagbigay ng mandato na ikaw ay magpapatotoo sa iba't ibang dako ng mundo. So, ngayon ang tanong,
pumasok yung ikaapat na layunin. Bakit tayo dumaraan ng pagsubok? Bakit tayo dumaraan ng iba't ibang problema? At pinapahintulutan tayo na atakihin ng demonyo. Ikaapat, para maging inspirasyon, maging ehemplo. Di ba? Yung unang binigyang diin ko, doon sa nakaraang pangangaral ko, pangunahing layunin, para po maging maayos at matibay ang relasyon natin sa Diyos. Pangalawa po, para po lumalim at tumatag ang ating pananampalataya. At yung pangatlo nga, para maging patotoo. At yung pang-apat nga, ay yung maging inspirasyon ang buhay natin para sa mga tao, sa mga tao na dumaraan ng pagsubok, dumaraan ng problema. At sa mga taong daraan pa sa problema, pag nakarinig sila ng ganitong patotoo, masasabi nila, aba, ay tinulungan nga ng Diyos yung taong yun. Abay, sino bang mag-aakala? Ako isang ordinaryong mamamayan, magsasaka lang po ako. Hindi naman po ako degree holder. Pero dahil po sa karunungan at karanasan at kapuspusan at kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa akin, ginagamit ako mightily na nagmi-minister sa iba't ibang level ng tao, sa iba-ibang denominasyon, sa iba't ibang congregation, maging Katoliko man, maging Protestante, iba-ibang sekta, iba-ibang grupo, ginagamit na patotoo yung buhay ko. Dahil may Diyos na nagplano nito. Hindi ito para sa akin. Kaya po kung may dapat papurihan, mayroong dapat parangalan, mayroong dapat itaas, hindi ang kung sino mang tao, hindi rin ang aking sarili. Sapagkat iyan ay pinapangyari ng Diyos, ang lahat ng mga karanasan at patutuo sa buhay ng kanyang mga anak at mga lingkod para sa ikararangal at ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Na iyon ang panlimang layunin o purpose. Bakit tayo pinapayagan na dumanas ng iba't ibang pagsubok? Ang ikalimang layunin, para itaas, para maparangalan at maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. So maliwanag na po ba sa atin ang limang layunin? Para maging maayos ang relasyon natin, maging matatag ang relasyon natin sa Diyos, papadaanin tayo sa pagsubok, papayagan si Satanas, perwisyon tayo. Pangalawa, para po lumalim, tumatag ang ating pananampalataya. Pangatlo, para po tayo ay maging patotoo. Magkaroon ng patotoo sa mga tao dahil mandato yun, hahayok at magpapatotoo. Ay, anong ipapatotoo mo kung wala kang karanasan? Kaya, bibigyan ka ng Diyos ng karanasan para may patotoo ka. At yung pang-apat, para maging inspirasyon ka. Maging ehemplo ka ng mga dumaraan din sa iba't ibang pagsubok at mga demonic attack. So, nagiging inspirasyon yung buhay natin. Maraming na-inspire, maraming lumalakas ang loob, maraming na-encourage kapag nakakarinig sila ng mga extraordinaryong patotoo. At yung panglima, para po maluwalhati at maparangalan ang Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi, sa Diyos ang kapurihan. Mayroon pong mga nagme-message sa akin, sasabihin nila, Brother Digoy, grabe yung patotoo mo, talagang nakaka-bless, nakakaiyak. Grabe yung pangangaral mo, talagang tagus-tagus sa buto. Very powerful. Lagi kong sinasagot to God be the glory. Ibig sabihin, ang Diyos ang maluwalhati at maparangalan. Hindi ako. Siya ang gumawa nun sa buhay ko. Para din sa ikararangal niya. Hindi para ako ay purihin. Mababa ang katauhan kong ito, ang lingkod kong ito. Ako'y walang galing, ako'y walang sapat na kakayanan. Kung di sa Diyos na tumutulong sa akin. Kasangkapan lang niya ako para i-encourage kayo. Para palakasin ang loob ninyo. Ngayon, kung na-inspired kayo, napagpala kayo, inudyukan kayo ng Espiritu Santo at sabihin sa inyo, may udyok sa inyo, magpadala kayo ng love gift dyan sa lingkod kong yan. Kapag nakaramdam kayo ng ganun, gawin nyo agad. Bakit? Hindi nyo yung gagawin sa akin. Pag ginawa nyo yun sa ngalan ng Panginoon, makikita ninyo, babalik yan ng doble-doble. Sapagkat kayo ay nagbibigay sa ambasador ng Diyos. Kami po'y mga ambasador na nagpapatuto. Kinatawan kami ni Lord para ma-inspired ang tao na lalo pang mangugyapit, lumapit at manampalataya sa Diyos. Ngayon, kung nararamdaman ninyo na may udyok sa inyo ang Panginoon na magpadala kayo ng love gift, ng offering, gawin nyo. Bakit po? Hindi para kay Brother Digoy, ginawa nyo yan para sa ministry na pinagagawa ng Panginoon. At kapag sinuportahan nyo yung ministry ng Panginoon sa kanyang lingkod,
lalong-lalo na itong misyon ng pangangaral, kahit ito po sa pamamagitan ng live streaming at ng YouTube, makikita po ninyo, hindi kayo lulugihin ng Diyos sapagkat ang lahat ng binibigay natin, ini-invest natin para sa kaharian ng Diyos ay babalik sa atin ng doble-doble at magkakaroon pa tayo ng assurance ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sinabi niya yan doon sa mayaman. Nang sabi ng Panginoong Hesus nung magtanong yung mayaman, abay paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po ni Jesus, hindi ba alam mo mga kautusan? Sabi nung mayaman, natupad ko na lahat yan, nagawa ko na, nasunod ko na ang lahat ng kautusan. Talagang gusto mo? Gusto mong maging sakdal? Gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan? Magkaroon ng katiyakan? Okay, go! Ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ito ay ibahagi mo sa mga nangangailangan. Amen. Ibahagi mo sa mga dukha. Ay kung ibabahagi natin yan doon sa mga dukha na gagamitin lamang po sa pagsusugal, gagamitin lamang po sa pagbili ng shabu, hindi tama yon. Saan mo ibabahagi yon? Higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Sapagkat nung ang Panginoon ay nangusap sa Mateo 25, talatang 31, sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y hubad, ako'y inyong pinaramtan, ako'y nabilanggo, ako'y inyong tinulungan, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, walang matuluyan, ako'y pinatuloy ninyo. Ang tanong ng mga matuwid, aba Panginoon, aba kailan ba nangyari ika na ikaw ay nagutom, na pinakain namin? Abay kailan ka ika na uhaw, na ikaw ay pinainom namin? Nabilanggo na ikaw ay tinulungan, na ikaw ay hubad, aming pinaramtan. Walang matuluyan, pinatuloy ka namin. Kailan ika nangyari yun? Ang sabi ng Panginoon, ang gawin ninyo sa mga kapatid kong ito at sa mga abang tao. Aba, sino po yung mga kapatid ng Panginoon na tinutukoy niya na dapat nating tulungan at suportahan? Sino? Minsan si Jesus nangangaral po. Lumapit po yung kanyang ibang alagad at sinabi sa kanya, Panginoon, nandyan ika yung mga kapatid mo, nandyan din ika yung nanay mo. Dahil po si Jesus may kapatid po sa katawang lupa, sa kanyang pagkakatawang tao. May kapatid kay Maria. Hindi po totoo na si Maria ay nanatiling birhen. Si Maria po, pagkatapos ipanganak si Jesus, sinipingan din ni Jose. Nagkaanak siya ng mga kapatid na lalaki. Kasama na po dyan si Santiago. Ayan, kapatid yan sa laman ng Panginoon. So, nung nangangaral si Jesus, dumating ang kanyang mga kapatid sa laman at ang sabi ng mga alagad, nandyan ika mga kapatid ko. Ang tanong ni Jesus, abay, sino ba ika yung mga kapatid ko? Sino ang mga ina ko? At itinuro ang mga taong nakikinig sa kanya, itinuro ang kanyang mga apostoles. Yan, yung mga alagad ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, sila na nakikinig sa akin, sila ang aking mga kapatid. Sino yon? Yung mga tao na nakikinig, yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin, pag sila ay tinulungan natin, sila ay sinuportahan natin, sila ay pinagmalasakitan natin, ginawa natin ang lahat ng magagawa natin para sila po ay tulungan, hindi mo ginawa yun sa tao, ginawa mo yun kay Jesus. Yan. At dahil ginawa mo yung kay Jesus, si Jesus ang gaganti at magpapala sa iyo na siya din ang nagsabi, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa inyo. O kaya kung napagpapala kayo sa programang ito, may udyok ang Espiritu Santo sa inyo na, aba, magpadala kayo ng love gift, ng tulong sa aking lingkod. Gawin nyo. Gawin nyo. Huwag niyong pagmatigasin ang puso nyo. Kung udyokan kayo ng Panginoon, o yung tithes nyo, ibigay mo doon. Kung udyok ng Espiritu Santo, gawin nyo. Sapagkat iyan ay ibabalik, hustong takal, siksik, liglig at pumaapaw. Amen. Hindi ako nanghihingi. Ang sinasabi ko lang sa inyo, kung napagpala kayo sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod, kung inudyukan kayo ng Espiritu Santo,
na mag-love gift, magpadala ng inyong tithes, gawin nyo. Sapagkat hindi nyo yan ginawa para sa tao, ginawa nyo yan kay Lord, at si Lord ang magbabalik, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw, na ang ibig sabihin, hindi kalulugihin ng Panginoon pag ikaw ay nagbigay para sa kanyang gawain. Lalo na sa gawain ito ng pangangaral, ng pagpapatutuo sa mga tao. Amen. Amen. At iyan ay gagawin natin, ginagawa natin for the glory of God. Para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ginagawa ko ito, ginagampanan ko ang misyon na binigay sa akin ng Panginoon para maitaas at mapapurihan ang pangalan ng Panginoon at ma-inspired, ma-encourage, mapalakas, mapatatag, mapainit ang pananampalataya ng mga tao, maging nandyan man kayo sa iba't ibang bansa na kinalalagyan ninyo, especially kayo mga OFW, nandyan kayo sa Singapore, nandyan kayo sa Korea, nandyan kayo sa Cyprus, nandyan kayo sa Australia, nandyan po kayo sa Amerika, nandyan po kayo sa iba't ibang lugar ng China, sa iba't iba pang panig ng mundo na naaabot ng live streaming na ito, ng YouTube na ito. Mga kapatid kong minamahal, purihin ninyo at pasalamatan ang Diyos dahil ang programang ito ay nagiging kasangkapan para po mahatdan kayo ng mabuting balita, ng banal na ebanghelyo na siyang kailangan natin para manatiling matatag at matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. At ngayon po, tayo po'y pansamantalang magtatapos sa pagsasahing papawid ng ating programang ito. Pagpalain tayo ng Panginoon. At umaasa ako na na-encourage po kayo, na-inspired kayo, at napalakas ang inyong pananampalataya. Maparangalan at maluwalhati po ang ating Panginoon. Muli, ang inyong lingkod ay nag-aanyaya, subscribe po sa ating YouTube channel, Rodrigo Bacus. Gusto nyo mapanood ang aking life testimony kung paano ako niligtas ng Diyos sa isang malalang aksidente na nangyari sa akin noong 2007, yung Rodrigo Bacus, dagdagan nyo ng I Can Walk Again, mapapanood nyo ang patutuon ng inyong lingkod. Pero sa mga preaching at revival, mayroon na po tayong mga ilan na naka-upload po sa ating YouTube. Pwede na po kayong magbukas sa YouTube channel natin, Rodrigo Bacus. At mapagpala po tayong lahat. At sa mga hindi pa nakakaalam, please, pakisend po. Kung kayo napagpapala sa programang ito, isend sa inyong mga group chat, isend po sa inyong mga kaibigan at kakilala yung ating YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo. Rodrigo Bacus po ang ating YouTube channel. Buksan po ninyo at makakapanood na po kayo ng atin pong mga pangangaral na isinasagawa. Lalo na po yung gusto pong makasubaybay ng series lesson natin. I-upload na po natin yan. Sige po. At meron na pong mga nandyan po sa atin pong YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Diyos at muli magandang umaga po sa inyo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory po. At ngayon po, tayo po ay dumako po sa atin pong panalangin. So una po, doon po sa mga nakakaranas ng pagsubok, doon po sa mga naguguluhan, doon po sa mga iba't iba ang demonic attack na na-experience sa kanilang buhay, doon po sa mga depressed na, mga nawawala ng pag-asa, lalo na yung mga OFW na walang trabaho, naka-lockdown, hindi alam paano uuwi, hindi na maayos nagkakaroon ng communication sa pamilya, hindi makapagpadala sa pamilya dahil sa lockdown, o kaya hindi napapasweldo ng maayos, naghihirap ang buhay, o kayo na mayroong sakit, kayo na mayroon pong mabigat na pinagdadaanan ng mga nakakaranas ng tinatawag nating mga demonic attack. May mga problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa kabuhayan. Gulong-gulo kayo, lalo na sa panahon ng lockdown. Wala kayong trabaho at kayo kinakapos-kapos sa pangailangan. Pagsubok din po yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang demonic attack, binabanatan ng source of income, binabanatan po ang ating pisikal na pangangatawan, binabanatan po ang ating pamilya. Pero anuman ang banat ng kaaway, maniwala tayo na ang Panginoon ay nariyan, na lagi naghihintay, na kung ikaw'y lalapit na may pagpapakumbaba, at
ipagkakatiwala mo sa Kanya ang iyong mga kabalisahan, nariyan siya para tayo kupkupin at kalingain. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Banggitin po ninyo ang inyong mga prayer request. Banggitin po ninyo ang inyong mga problema. Banggitin po ninyo ang inyong pangangailangan. Narito po ang inyong lingkod. Handang manalangin po para sa inyong pangangailangan. Sige po. Hallelujah. 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 Mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aking mga taga-subaybay na nakikinig sa amin pong live streaming sa aking YouTube channel. Idinadalangin ko sila sa iyo, Panginoon. Kahabagan po ninyo sila. Lalo na po yung mga nakakaranas ng matitinding demonic attack, ng mga atake ng demonyo. Panginoon, kung paano mo akong iniligtas sa napakatiribling aksidente na aking pinagdaanan noong 2007. Na ako'y dumaan ng 3 kamatayan. Na ako'y tinanggalan ng mga buto. Na ako'y nagtamo ng napakaraming sugat. Imposible nang mabuhay pero binuhay mo ako. Dahil nga sa iyong layunin na gamiting patutuo ang buhay ko para maraming ma-inspired. Nananalangin din ako sa mga taong iba't iba ang pinagdadaanan ngayon. Una po sa mga may sakit na naghihirap po dahil sa kagagawan ng dyablo sa kanilang buhay. May sakit sa puso, may sakit sa atay, may sakit sa bituka katulad ng aking asawa. Sila po na may sakit sa paa, may sakit sa balat, may sakit sa buto, may sakit sa mata, may sakit sa tenga, may sakit sa baga, may sakit sa dugo, lahat ng iba't ibang uri ng sakit na nasa katawang lupa ng aking mga tagapakinig. Ama, sa pangalan ni Jesus, nanalangin kami sapagkat sinabi mo nga, Exodo 15:26, na kung kami susunod sa iyong mga alituntunin, walang sakit na dadapo sa amin, sapagkat ikaw ang aming manggagamot. Dahil ikaw ang aming manggagamot, lahat ng sakit na nasa katawang lupa ng aking mga kapatid, ito man ay demonic attack o likha ng kapabayaan namin sa aming katawan o bunga ng mga sumpa ng kasalanang minana namin mula pa sa aming mga ninuno. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng miracle healing in Jesus' name. Receive your healing. Dahil sinabi nga na sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus dun sa krus at sa dugong banal na nabuhos sa krus, natubos tayo sa lahat ng sumpa, natubos na kami sa lahat ng sumpa. Kaya po, bunga man ito ng mga sumpa, mga gawa man ito ng kaaway, sa pamagitan ng dugong banal ni Jesucristo na buhos dun sa krus, ay pinapawalang bisa namin ang lahat ng uri ng sakit na ito. Receive your healing and deliverance in the name of Jesus. Inaangkin namin ang himala, inaangkin namin ang pagkalinga, ang iyong pagpapala sa buhay namin. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. At gayon din po, Panginoon, ang mga prayer requests para po sa kanilang mga pamilya, sa asawa man, sa anak, o sa mga relatives nila, lalong-lalo na mga relatives nila na hindi paligtas. Abutin mo, Panginoon, ang mga prayer request na ito, na matanggap po ng bawat mga tagapakinig ko, na mayroon pong hinain tungkol sa bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng himala ng kaligtasan sa iyong mga relatives, sa iyong pong mga mahal sa buhay. At gayon din po, yung mga nakakaranas ng matinding kahirapan dahil sa lockdown, at sila po, Panginoon, ay hindi na alam kung paano magpapatuloy ang buhay, na wala ng trabaho, na wala ng negosyo, at sila po'y naghihirap. Ama, sa pangalan ni Jesus, buksan mo nawa ang durungawan ng langit upang katagpoy na tugunin ang pangailangan ng aking tagapakinig. Gaano man ang pangailangan na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kasagutan, magkaroon ng probisyon sa iyong kagipitan, sa iyong kawalan. Kumilos nawa ang kamay ng Diyos, Lord. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang makaranas ng himala na masagot ang pangangailangan. Ito man ay sa pinansyal, ito man ay kahirapan sa buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, nanalangin po kami, mahabag po kayo, katagpuin nyo ang bawat tao, lalo na ang mga tagapakinig ko ngayon na mayroong mahigpit na pangangailangan. Salamat po, Diyos, na hindi ka lang tumutugon sa pangangailangang
pinansyal, kundi tumutugon ka rin, Panginoon, sa pangailangan ng aming pisikal na mayroon pong mga naranasang sakit karamdaman na ikaw din po ang nagpagaling. At higit sa lahat, tutugon ka rin, Panginoon. Tinutugon mo rin, Panginoon, ang pangailangan namin sa spiritual na aspeto ng buhay. Na lahat ng nahihina sa pananampalataya, ma-restore, mapalakas, muling sumigla, uminit ang aming relasyon at pananampalataya sa iyo, at kami ay magpapatuloy sa aming paglilingkod, sa aming pamumuhay Kristiyano. Patuloy kami, Panginoon, na magtitiwala sa iyo, sapagkat ang nagtitiwala sa iyo, Panginoon, hindi mo binibigo. Salamat, O Diyos, salamat sa mga tagapakinig, salamat sa mga taong pinagpala mo, salamat sa katagumpayan ng gawain mo ng pangangaral ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang maparangalan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritong nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen, and amen, and amen. Purihin ang Panginoon, parangalan at luwalhati ng kanyang banal na pangalan. Salamat po, mahal na tagapakinig, at bukas pong muli sa atin pong live streaming sa programa ng Bread of Life, every 6 a.m. in the morning. Ipanalangin po natin, walang interruption, walang anumang mangyari na problema po sa atin pong pagla-live. At muli, inanyayahan ko kayo, subscribe sa ating YouTube channel, Rodrigo Bacos. Marami na po ang naka-upload po ng mga preaching po natin na magbibigay ng encouragement, kalakasan sa ating pananampalataya. To God be the glory, to God be the glory. Magandang umaga po at mapagpaalang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Hallelujah! Hallelujah!